Tapos na yung 10 days, 10 working days na binigay ng Justice Committee ng Kongreso sa Office of the Vice President para sagutin ang mga issue, yung impeachment complaint number 3 and 4 sa issue ng betrayal of public trust. Yan po ang issue dyan. 10 araw ang pinagkaloob hanggang kahapon, May 15. So, ayun na nga. Ano kaya ang susunod? Ang naging paliwanag kasi ni Vice President, parang maghintay kayo kung sasagot kami o hindi. Wow. Parang maghintay kayo kung sasagot kami o hindi or magkukomplay kami o hindi sa 10 days na sinasabi ng Justice Committee. Mukhang magkakasubukan dito sa umpisa pa lang. Kasi yung sagot na maghintay kayo, parang hindi susunod sa deadline. Or parang may something. Kasi bago lumabas, bago dumating ang deadline na yan, meron ng paunang sagot at sinabi ang mga abogado ng Office of the Vice President or Vice President na yung issue ng o tinetechnical sa issue ng wala pang 1 year, bakit may impeachment na naman? Sinisilip nila na labag sa saligang batas doon sa tinatawag na 1-year rule, baro. Okay? Pagbabawal ng 2 impeachment sa loob ng 1 taon. Ayan, bumalik ko doon sa ganong issue. Ay ang sinasabi ng Committee on Justice, ito yung mga nagreklamo, ito ang ebidensya, ito yung kaso mo, sumagot ka sa loob ng 10 araw. Mukhang hindi sasagot, hindi sinagot. So, ito ngayon ang ating aabangan. Big challenge ito sa buong Committee on Justice led by Chairman, Attorney Congresswoman Jinky Luistro ng 2nd Distrito ng Batangas. Before tatapos ang deadline, sabi nila, hindi naman sila pwedeng pigilan. Gagawin nila ang susunod na kanilang obligasyon. Sumagot o hindi ang pangalawang Pangulo. Ayun. So, pwede pong magkaroon ng bigla ang hearing ang Committee on Justice bago mag-Holy Week o itong natitirang ilang araw or after Holy Week. Tatalakayin niya. So, talagang aabangan natin. Ito kasi ang tamang proseso pero kung hindi susunod sa tamang proseso, maraming challenge. Maraming tatalakayin. Hindi ko naman at hindi naman tayo mangunguna sa kung ano ang gagawin ng mga kinaukulan ng akin dito. Binibigay natin ang punto ng magkabilang panig. Obligasyon ng komite gawin ito dahil yan ay sinasabi ng saligang batas. Inilatag ng mga complainant ang kanilang ebidensya at pagpapatunay sa betrayal of public trust. Kaya binigyan ng pagkakataon ang pangalawang Pangulong sumagot. Ngayon kung hindi sasagot, ay sila kung mawawalan. Ngayon kung sasagot sila kung kailanman, alamin natin kung paano. Paano nila harapin ito. Pero mahalaga at sana'y mangyari, respetuhin ang proseso. Kasi pag hindi yan sinunod ang prosesong yan, hindi naman magiging dahilan yan para magpabaya at tumigil ang Kongreso o ang komite dahil nga ang kailang susundin ang kanilang mandato sa ilalim ng 1987 Constitution at Rules Committee o yung rules sa impeachment process ng Kongreso. Ay, di ba? So talagang pinasasarap ang isyong ito. Pinasasarap dahil kaabang-abang ang mga galaw. Ang oras tumatakbo na. Araw tumatakbo na. Okay? Kaya dapat dyan sa galaw na yan, dapat nasusunod ang karapatan ng magkabilang panig. Pero kung ibinibigay at ayaw gamitin, abay sino may pagkukulang? Sino ang may pagkakamali? Uulitin ko, hindi po titigil ang Kongreso at Komite sa kanilang obligasyon. Humarap o hindi ang pangalawang Pangulo sa aking personal na opinyon sa isyong ito, tuloy ang paglalatag ng ebidensya, testigo sa betrayal of public trust na sinasabi ng complainant at nang nag-endorse mga congressman before Congress at Committee on Justice. Pagkatapos nga na makitang merong substance, may basihan para ituloy ang paglilitis. Ayan, antindi talaga. Talagang ewan ko kung hanggang kailan itong isyong ito. Ito ay dito sa Pilipinas.
Doon naman sa ICC, International Criminal Court, hindi pa rin ho natin alam kung ano mangyayari. Tumatakbo na yung 2 months, 60 days na karapatan ng ICC at kanilang ini-evaluate mabuti ang naipresentang ebidensya at yung pagkakataong pinagkaloob din sa Defense Council kung meron ho talagang sapat na basihan para ituloy ang paglilitis sa betrayal of public trust sa dating Pangulong Duterte. So parehas halos Dito sa local, under 1987 Constitution, yung pangalawang Pangulo ang sinasakdal o nasasakdal. Sa international naman, ang dating Pangulo, Duterte, ang nasasakdal. Pero ulitin ko hindi ho sila guilty sa ngayon. Sila'y lahat akusado. So hindi sila guilty. Inosente pa rin sila until now. Kasi nga, magta-trial pa lang. Ayan Para naintindihan nyo, baka akala nyo, nakakulong si Duterte, guilty na. Si Sara Duterte ay na-impeach, tapos na. Hindi po. Parang lahat nagsisimula. Ito nga yung sinasabi ko before. First time na mangyayari at nangyayari sa ating bansa na ang dating Pangulo at ang kanyang anak na pangalawang Pangulo parehong sasailalim sa trial. Isang trial na may kaugnayan sa criminal cases. Dahil criminal case po ang betrayal of public, ang issue ng human rights violation. Di ba? Crime against humanity. Ito namang betrayal of public trust, administrative lang mo ito, removal lang sa posisyon. Magkaiba yun. Pero pareho silang under trial. Kaya kahit saan, pinag-uusapan. Hindi maiwasang hindi pag-uusapan sila. Kasi di ba nagtatanong, may nagko-comment, bakit wala nang ibang usapan kung hindi puro Duterte? Aba, wala tayong magagawa. Sila ho yung pinag-uusapan talaga Sila ho yung may mga problema na dapat nilang sagutin. Yung piklawan, dilawan, Liberal Party, lehitimong oposisyon, wala namang malaking issue sa kanila. Sumusuporta pa sila kay Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos, yung trabaho niya, ginagawa naman niya. Ay, di ba? Wala naman hong malaking problema sa gobyerno, maliban lang doon sa akusasyon ng mga anti-Marcos na negatibo lahat sa lahat ng oras. Walang positibo. Wala silang nakitang tama. Puro mali. Ayun lang yun. Pero ang pinakamalaking issue sa ating bansa ay ang mga Duterte. Dahil maingay ang social media nila at kanilang mga ginagawa na merong pananagutan sa batas. Pinapanagot sila. Binibigyan sila ng pagkakataon na ipagtanggol ang kailang sarili. Yun ang proseso. So hindi ho talaga mawawala. Kahit anong gawin nyo, hindi mawawala sa isipan at talakayan sa lahat ng klaseng balitaan ang mga Duterte. Lalo na nagdeklara si Vice President Sara Duterte na gusto niyang maging Pangulo ng bansa. Ang layunin din niyan, pag-usapan for publicity. Tama o mali ang ginagawa niya, yan ang purpose. Kaya talagang pag-uusapan yan hanggang sa 2028, hanggang sa eleksyon. Pero bago dumating yon, dito muna sila sa mga pagsubok sa implementation ng batas sa Pilipinas at batas sa international. Kaya nga sila ay mag-amang Duterteng iba ang kanilang nararanasan ngayon. Dahil ngayon lang nangyari ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Please like and share, subscribe and follow.